To God be the glory po sa lahat ng ito. Amen? So ngayong umaga ay handa po natin ang ating mga sarili sa ating pong ikalawang paikinig at pag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos na nagdudulot sa atin ng paglago at pagkaalam sa kalooban ng Diyos sa ating pong mga buhay. Lahat po tayo ay tinatanggap natin na tayo ay nasa ilalim ng isang pamamahala ng sino man tao na kasama natin na tingin natin ay mas nakakataas sa atin. Maging sa government, nagpapasakop tayo sa mga leaders na nilagay ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos ang may akda ng tinatawag na leadership. Ito man ay sa government, ito man ay sa private, or ito man ay isang sa religious organization. At dapat maintindihan natin na ang pinaka nagbibigay ng bunga sa isang pagsasubmit o pagpapasakop ng tao na eternal ay walang iba kundi doon sa mga taong naligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo ng Diyos na ipinagkatiwala sa katawan ng ating Panginoong Hesukristo na kanyang church. At doon ay nagpapasakop tayo sa ating Panginoong Hesukristo na siyang ulo ng kanyang church, na tayo'y katawan. Nagpapasakop tayo sa salita ng Diyos na ipinatutupad at ipinapamahala ng mga leaders o pastor o consistory sa loob ng simbahan. At ngayong umaga, maaaring naiisip ninyo bakit kailangan ko itong banggitin. Upang maintindihan po nating lahat ngayong umaga na ang Diyos ay nagtuturo sa atin kung ano ang dapat na maging biblical na pattern sa kaayusan sa loob ng simbahan. Sa umagang ito, nais kong hikayatin kayo muli mula sa salita ng Diyos na buksan natin ang ating mga Biblia sa ating series, meaning sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral sa Hebrew chapter 13, verse 17 to 19. Sabi ho rito ng salita ng Diyos through Apostle Paul, o the author of the Hebrew, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila'y may pananagutang magbantay sa inyo, at magbibigay sulit sila sa Diyos. Ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad sa kanilang tungkulin, kung hindi sila'y mahapis at hindi ito makabubuti sa inyo. Verse 18, ipanalangin ninyo kami, masasabi namin sa inyo na malinis ang aming buti at hinahangad naming mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyong ako'y makabalik agad sa inyo. So, ang ating tema o paksa o pag-aaral sa umagang ito ay Biblical Pattern for Church Order. Biblical Pattern for Church Order. Sa Tagalog, biblikal na parisan o dapat gayahin sa kaayusan ng iglesia. Panginoon, sa pagpapatuloy namin ng pag-aaral sa serye ng Book of Hebrew, chapter 13, muli ninyong itinuro sa mga Hebreyong church o Kristiyano kung paano sila at ngayon kami na magkakaroon ng kaalaman
o karunungan mula sa inyong salita sa usapin ng kaayusan ng church na nakabase sa banal na kasulatan. Lord, napakahalaga ng lahat ng ito, kaya tinuro niyo po ito. Dito papakita ninyo kung gaano kabigat ang responsibilidad ng pastor, ng leader sa loob ng church. At kung ano din naman ang dapat na maging behavior ng mga anak ninyo, ng mga sheep ninyo, mga tupa ninyo doon sa loob ng simbahan, maging sa labas ng simbahan. Ngayong umaga, nais namin munang tingnan ang biblikal na kaayusan patungkol sa mga members, sa mga tupa. And Lord willing, we will look forward for another Sunday na sana loobin ninyo na mapag-aralan namin yung mabigat na tungkulin ng mga pastor, shepherd o ng mga leaders. Hiling namin ang banal mong Espiritu ang magbigay ng wisdom sa akin at dalangin ko na ang mga kapatiran, mga nakikinig dito ngayon sa inyong chapel na ito, maging sa social media, Lord, naway maging maayos na kapakinabangan nito sa kanilang pananampalataya, relasyon at sa church ng bawat isa. Lord, salamat. Ito po ang aming dalangin sa pinagpalang pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Dahil tayo po ay nasa chapter 7, verse 17 at iniwan natin yung pag-aaral natin regarding doon sa pagsamba at paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, ay pumasok ngayon tayo rito sa talatang 17, ay nais ko po muling ipaalala sa inyo ang konteksto kung bakit ito sinabi ng author ng Hebrew. Ang kongregasyon dito sa ating binasa sa kabuuan ng aklat ng Hebreo ay naturuan silang mabuti. Naturuan silang mabuti rito. Nasalita ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Paul, especially in chapter 13 verse 7. Sabi ron, alalahanin ninyo ang mga nangangasiwa sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. So, tinuruan sila ng salita ng Diyos. So, knowledgeable sila sa usapin ng Ebanghelyo ng salita ng Diyos o kung sino yung Diyos na ipinakilala ng mga misyonary na Apostol Pablo ito. At ang kongregasyon na ito ay nagpapatuloy sa pagsunod sa daan ng aral ng Ebanghelyo ng Diyos. Gayunpaman, kahit na po may mga mahihirap at komplikado na dinadaanan itong mga Kristiyanong ito. Na nakita natin doon na mayroong false teaching na pinare-refute ang author sa mga sinulatan. Ipinapatama yung maling ginagawa doon sa church. Dito makikita natin sila ay mayroong kagalakan na magpatuloy sa kanilang pananampalataya at relasyon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi nga ho doon sa verse 13 ng chapter 13, please. Kung gusto nyo ho, nasundan ako, sabi sa verse 13 ng chapter 13 ay ito Sabi ho doon ay ganito. Kaya pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan. And then, magbata rin ng kadusta ang kanyang tiniis. So meaning, maliwanag na alam ni Paul na itong mga Hebrew Christian ito ay meron tinitiis. Lumabas sila sa mali nilang paniniwala sa Judaism, sa Judaizer na paniniwala na nagsasagawa pa ng Old Testament pattern sa pag-worship nila. At dahil ho doon, nung umalis sila sa kanilang paniniwalang iyon, eto, nabuo yung church sa Hebrew, nagkaroon po sila ng pagsubok. Nagdusa sila, nagdusta sila. At sabi ni Paul, talagang ganon, kapag sumunod ka sa pananampalataya mo kay Kristo, merong mga problema, may pagsubok na nakakaakibat sa pananampalataya mo kay Kristo. So yun yung sinasabi niya. So balit nakalulungkot na ang mga ibang turo dito ay dumating nga na kung saan ang kaayusan ng simbahan
ang kaayusan ng simbahan sa doktrina na ang tunay na salvation ay na kay Kristo lamang. Na yung ginagawa ng mga Hudyo o Judaizer ay hindi na dapat gawin dahil napulpil na nga ni Kristo doon sa cross. At sa pagsamba nila na ang kanilang nag-iisang dambana sa pagsamba nila ay si Kristo. Wala nang dapat mga ritual, wala nang paghahandog ng mga hayop, wala na dapat mga priest sa loob ng church. So sinasabi ni Pablo ngayon, pumasok ngayon itong Paul's teaching na nandun ngayon sa loob ng Christian Hebrew ito. So nire-repute kayo nyo ni Apostol Pablo. So nire-repute niya na kung saan ay nakakagulo sila doon sa tamang aral na dinala nila Paul. Tapos nanghihimasok yung iba. Na yung Paul's teaching na yon, sasabi, hindi, wag niyo susundin yung mga leaders na yan. Lalo na yung mga turo nila Apostol Paul na yan, ng mga missionary na yan, o kaya yung turo ngayon ng mga iniwan niya dyan sa church na yan, hindi totoo yan. Kaya kung mapapansin natin, ang entrada agad sa verse 17, pasakop kayo. Nakita nyo? Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo na nagtuturo ng salita ng Diyos. So dito makikita natin na maliwanag, mga kapatid, na yung pagpapatuloy ng aral ni Apostle Paul ay sinasabi niya, kung ano ang tinuro sa inyo namin nung nandiyan pa kami, kung ano ang tinuturo ng mga leaders ngayon na nandiyan, na nakabase doon sa tinuro namin sa Ebanghelyo ng Diyos, sundin nyo yun. Sundin nyo yun. Yun yung dapat na sinusunod ninyo, na ginagawa ninyo sa loob ng simbahan. Ito yung dapat na makita sa inyong mga mananampalataya, na magpatuloy kayo sa pagsunod sa inyong mga leaders, na kung saan ay pareha sila ng pananampalataya sa amin o kay Apostol Pablo, at yung kaayusan para sa magandang kaluwalhatian ng Diyos doon sa loob ng church. So the goal of Apostle Paul, why he teach and taught this verse 17 is for the glory of God at sa kaayusan ng simbahan. Kung ating pag-aaralan, siguro hindi natin alam kung gaano kadami ang members dito sa church na ito. Maybe, hindi sila madami o konti lang sila, but Apostle Paul once again reminded them kung ano ang magiging ayos sa loob ng simbahan. So pinaliwanag ni Apostol Pablo rito na dapat sumunod sila sa mga inilagay ni Apostol Paul, na nilagay ng Diyos na mga tagapanguna. Ang mga kaanib ng simbahang ito ng Hebreyo ay sinasabi na itong mga pastor na ito, na nilagay ng Diyos, na nilagay ko, na nangunguna sa inyo, yung leader ng church na ito, ay tinawag sila ng Diyos. Tinawag sila ng Diyos, hindi sila tinawag ng tao. At sila ang magbibigay ng account. Sila ay mananagot. Mananagot sila sa Diyos. Mananagot sila kay Apostle Pablo, how they have guided the church. Paano nila pinangunahan? Paano nila tinuruan? Paano nila dinala ang church sa isang maayos na relasyon kay Kristo? At kung paano yung unity, pagkakaisa sa church, na bunga ng salvation dapat makita sa kanila. Tandaan natin, mga kapatid, kay Kristo, na paalala din po sa akin bilang pastor ninyo. Paalala po sa council. Paalala po sa inyong lahat na nagnanais na maging lingkod ng Panginoong Diyos sa consistory, sa eldership, sa pastoring. Sa ating lahat na nandito, walang sinasabi si Pablo dito na gamitin natin o gamitin ko ang pagiging pastor ko o gamitin ng sino mang leader sa church na ito na abusuhin itong sinasabi niyang ito sa verse 17. Hindi dapat makita sa leader dito sa verse 17 yung tinatawag na ginagawa niya yung mga bagay na ito para lamang sa sariling panghangad niya. Para lamang sa kanyang sariling kaluwalhatian o para lamang sa makakuha siya ng pera sa loob ng church. Tama? O makakuha siya ng mga tao na maiimpluwensyahan niya. Hindi yun ang sinasabi ni Paul dito.
At dapat nating maintindihan na kahit na ang mga leader sa loob ng church ay hindi rin ho perfecto. We are infallible. We are not perfect. Tama? Hindi po ako perfecto bilang pastor ninyo. Hindi rin po perfecto ang mga nilagay ng Lord sa ating kalipunan ng mga tagapanguna. Ang Diyos ay patuloy kaming sinasanctify, pinapabanal sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng salita niya ng Banal na Espiritu, katulad ng ginagawa din po niya sa inyo. So kung meron po kayong nakikita na minsan ay mga parang tingin natin, sa tingin nyo ay may mga offended dahil sa pagtindig sa katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ho namin intensyon na ganon ang mangyari. Kundi ang intensyon po namin, sabihin kung ano yung sinasabi ng Diyos at makita sa buhay natin ito sa loob ng church. So kung minsan siguro ay hinahanapan nyo ang nasa loob ng church, siguro po dapat nating maintindihan sa atin mga kapatid na we are infallible. Hindi ho kami perfecto. Katulad nyo rin po kami na sinasanctify, pinapabanal ng Diyos sa aming mga buhay. Dito sinasabi ni Paul na ang pinakaulo ng church na ito ay hindi po pastor, hindi po leader. Christ is the head of the church. Si Kristo ang ulo ng church natin. At dapat nating maintindihan na ang mga pastor at leader ay meron lamang silang kapangyarihan. Ako bilang pastor may kapangyarihan. Ako na mamahalan sa church na ito, yung mga leader sa church na ito, dahil lamang po sa ibinigay ni Kristo na banal na Espiritu na naaayon sana ang pamamalakad at turo sa banal na salita ng Diyos. So kung makikita nyo na meron kaming sinasabi that this is not according to the Word of God, this is not according to hindi ayon ito sa salita ng Diyos, huwag nyo po kaming sundin. O kausapin nyo kami. Subalit kung ito ay ayon sa salita ng Diyos, kailangan po nating mag-submit. Kailangan nating mag-submit. Dahil ang church, naaabuso ng maraming leader ang church, maraming yumayaman sa church, dahil naaabuso, moralistic, legalistic, pinapangakuan yung mga nasa simbahan na pag nagbigay kayo ng ganitong malaki, sasabihin nila sa inyo babalik sa inyo, doble, siksik. Alam nyo, the false teachers in the church, isa ang makikita natin, mukhang pera. Ang leader sa church, ang marka ng isang heretic at tagapangaral ng bulaang ebanghelyo ng Diyos ay yung laging pera na lang ang pinag-uusapan sa church. Prosperity gospel. Sasabihin sa inyo, pinayaman na tayo ng Diyos. Di ba? Yun ang sasabihin eh. O kaya naman sasabihin, magtanim ka. Magtanim ka ng 1 milyon, magiging 3 milyon ang babalik sa'yo. Question ko, bakit siya hindi naman siya yumayaman? Bakit hindi siya unang magtanim ng lahat ng pera niya? Babalik din naman pala. Nakakalungkot. Yung gospel, wala. So dapat makita natin, nung sinabi ni Paul ito, nung sinabi ng author ito ng Hebrew, huwag abusuhin ng pastor, ng leader sa loob ng church, yung authority na dinelegate ng Diyos sa kanila. Dapat makita sa kanila, alin? Makita sa kanila. Yung biblical na kaayusan kung paano nila pinagpapasturan, kung paano nila tinuturuan, kung paano nila pinapakita yung tamang behavior sa loob ng simbahan. That is the purpose of the author of the book of Hebrew. So yan po yung sinasabi niya ngayon dyan. Kami na mga leader sa loob ng church, ang pinaka-highest purpose na ito is to glorify God and to lead the people to Christ, not to their own opinion and self-ambition. Hindi dapat namin ambisyon na nandito ako sa church, ha? Lahat na sasabihin ko sa inyo, sundin nyo. Hindi ho eh. Nandito ako sa church para i-lead ang church sa paglago sa pananampalatayang kay Kristo. Sa kabanalan ng pamumuhay, to humble the sinner, maging mababa ang makasalanan sa harap ng Diyos. Patuloy tayong tanggalan ng Diyos ng mga kasalanan na meron tayong ginagawa. At madala yung church sa paglago, sa paggamit sa lahat ng meron tayo na kaloob ng Diyos upang
tayo ay maging anak ng Diyos na mayroong kaisipan na sa mabuhay at sa mamatay ay kay Kristo tayo. Kapatid, there is no salvation other than Christ through His Word in Scripture. Huwag tayo mag-submit kung hindi po according to the Word of God. Dahil si Kristo ang head ng church na ito, ang salita ni Kristo ang dapat na gawin sa church na ito, at kung salungat sa sino man simbahan, ang pinagagawa, tinuturo ng hindi ayon sa Scripture, hindi ayon sa Gospel, hindi ayon sa mabuting balita ng Diyos, hindi ayon sa Ebanghelyo ng Diyos, it's time to repute. Repute niyo po ako. Repute niyo po yung leader. Sabihin niyo, Pastor, yung pinapagawa mo na yan, hindi according to the Word of God. Yung ginagawa niyo ng posisyon, hindi according to the Word of God. So sinasabi natin ngayon dito, mga kapatid, ito ang sinasabi ni Paul ngayon dyan. Because the highest purpose, bakit nilagay ng Diyos ang pastor, ang leader sa loob ng church, to glorify God. Luwalhatiin ng Diyos. Pangalawa, to lead the members, the sheep, sa paglago, sa pananampalataya sa Diyos. To humble themselves, magpakumbaba sila kung may mga mali silang ginagawa. At magkaroon sila ng banal na pamumuhay. At gamitin ang kanilang mga talentong ibinigay ng Diyos sa kanila upang mapaglingkuran ng Panginoon. Upang sa anumang ibinigay sa atin, hindi legalistic na pinipilit tayo na gawin yun, kundi out of love natin. Dahil mahal natin yung Diyos. Kahit sa pagbibigay, dapat, kaya ako nagbibigay, mahal ko yung Diyos. Hindi dahil pinupersa tayo. Di ba? Hindi yun eh. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang marka ng isang nasa loob ng leader ng simbahan, ang isang marka, pag tinignan ninyo kay Apostle Paul sa Book of Pastoral Epistle, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, pinare-repute niya yung lahat ng mukhang pera na naglilingkod doon. And this is applicable to us. Mga kapatid, there is no abuse, the passage of verse 17. Huwag nating abusuhin. Ginagawa ko po ito upang makita ninyo, pag pumunta kayo sa isang church, yung verse 17, yung authority ng isang pastor, ng leader sa church, ito yung ginagawa nila, hindi according sa Word of God. Sana malaman natin ito. Kaya in the first place, sinabi ko na sa inyo, kung nakikita nyo sa amin na inaabuso namin ang dinelegate na authority ni Lord sa amin, it's time to, kausapin nyo po kami. So sinasabi ng verse 17, sa magandang balita, Bilbia, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin kung hindi sila'y mahapis at hindi ito makakatulong sa inyo. Sabi naman ng bagong Ambilbia, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno sa inyo sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Hayaan na gampanan nila ng leader sa loob ng church ito ng may kagalakan at hindi ng may hapis sapagkat kung ganito'y hindi ito magiging kapakinabang sa inyo. Now, this is the last translation of King James Version. Obey them that have the rule over you and submit yourself, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. So sabi ko, Lord, I don't interpret in verse 17 alone sa aking sariling pag-i-interpret. Bagamat mamaya expound ko sa inyo yung dalawang word na magpasakop at sumunod, kumuha muna ako ng isang mapagkakatiwalaan na theologian, na pastor, na lingkod ng Lord noong 1500 pagkalabas ng Reformed Church o ng Protestant na Reformation sa Roman Catholic. At nais kong banggitin sa inyo ang sinasabi ni John Calvin.
Ayun sa likuran, makikita nyo, mahabang may balbas, si John Calvin po yon sa picture. You know, si John Calvin. Hindi ko po nilagay dyan yan para sambahin Kasi nare-remind lang po ako. Kaya ako nilagay dyan, nare-remind ako yung kanyang katapatan sa Diyos. Pag nakikita ko, mas lalo ako na-encourage. Sabi nga ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So, hindi ko siya ina-idol, sinasabi ko lang. Pag nakikita ko silang tatlo dyan, ayan, si John Calvin, si Dr. Lloyd Jones, at saka si Church Spurgeon, nai-encourage ako Lalo ako nai-encourage. Pero hindi po natin sinasambayan, di ba? Wala akong ganon. Huwag niyong iisipin na, ba't may litrato doon sa may tabi ng mga books na yon? Hindi yan, nilagay ko lang yan. Nire-remind ako ni Lord na maging mabuti at maayos akong pastor na tagapagturo. Amen? Hindi dahil sa gusto ko lang. O kung ano lang makakukuha sa church, hindi So si John Calvin nabuhay po noong 1500. Sabi niya sa kanyang commentary dito sa verse 17 ng Hebrew chapter 13 ay ganito. Tagalugin ko na po para hindi na paulit-ulit. Wala akong duda na ang apostol, yung sumulat ng Hebrew, hindi niya nilagay kung sino. Ako sinasabi ko si Paul, pero siya hindi niya nilagay. So sabi niya, hindi ako nagdududa na ang apostol ay nagsasalita sa mga pastor at mga nangangasiwa sa church. So meaning, ako at saka consistory. Well, in this consistory, we have an elder and deaconess. Deacons. Tatlo po ito. Napag-aralan natin, di ba? Kahapon, doon sa Ministry of Worship, yung Christ. So, yun ang sabi niya. Sapagkat sila ang tagapagbantay ng inyong kaluluwa. Tagapagbantay po kami ng inyong kaluluwa. Meaning ng buhay ninyo. Maayos, tagabantay ng inyong kaluluwa, maayos, at para sa espiritual na kaayusan o ng government ng church. So yun yung pinaka-purpose, sabi ni John Calvin. Ang apostol na sumulat dito sa Hebrew ay nag-uutos una ng pagsunod. Pagsunod at pagbibigay ng galang na dapat ibigay ninyo, ibigay ng member sa church sa kanilang mga pastor at leader. So yun yung sabi niya. So respetuhin niyo yung church leaders ninyo. Yun yung sinasabi. Pero mamaya makikita nyo, kung hindi naman talaga totoong maayos mga siwa at nagbibigay, paano mo nga naman marerespeto? Ako naniniwala ako sa isang local church pagka ang leader maayos yung buhay, tama? Maayos yung buhay, maayos yung kanyang pagganap sa ministry niya, talagang makikita ito ng mga member. Sabihin nila, ang tiyaga nila, no? No, tiyaga nila. Talagang makikita natin, nagsasakripisyo. Volunteer, pero nagpapatuloy. So, yun yung gusto ni pakita ni John Calvin dito. Ang dalawang ito, na binanggit niya noong una, ay napakahalaga na nire-required. Ano yung salitang nire-required? Requirement, parang ganun di ba? Nire-required. Kayo na yung mag-isip doon. Upang ang mga tao o mga miyembro ay magkaroon ng pagtitiwala sa kanilang pastor, sa kanilang leader, at paggalang sa kanila. So, kaya daw sinabi to ni Paul, igalang nyo, respetuhin nyo, sundin nyo yung mga nilagay ng Diyos sa inyo. Di ba? Wag nyong, parang sinasabi niya, wag nyong pagpiestahan. Pag nakatalikod si pastor, pagpiestahan nyo. Tapos kinikritik nyo. Hindi, harapin nyo. Yan ang gusto nyo sabihin. Pansinin natin na ang Apostol Pablo ay nagsasalita lamang sa mga tapat. Yun yung sinasabi ko. Si Pablo sinasabi niya, nagsasalita lang siya dito para sa mga tapat, faithful, na gumagawa ng kanilang mga gawain hindi para sa kanilang sariling kakayanan. Sariling kapakinabangan. Hindi dahil sa kanilang title. Nasasabihin nila, pastor ako elder ako, deacons ako sa church Hindi ho doon. O kaya naman, sa kanilang gawain. Hindi. Kahit nasabihin mong pastor ako rito, kung hindi naman ako nagtatapat sa Lord, nagampanan yung tungkulin ko bilang ministro ng Ebanghelyo, ministro ng sakramento,
ng Panginoon Diyos at overseer, hindi nyo rin ako re-respetohin. Di ba? Hindi ako nag-aaral para magturo ng salita ng Diyos. Totoo, hindi nyo ako re-respetohin. Sabi ni Paul, ni John Calvin, yun yung gusto ni Paul na masabi. At ito din ay tumutukoy sa sinasabi ng mga apostol na maliwanag na sa kanyang pagpapatuloy na ang pastor at elder, sila ay nagbabantay ng kaluluwa ng mga mananampalataya sa loob ng church. Inulit na naman niya, sabi niya, ay ito, pakinggan nyo sabi niya rito ay ito, that they watch their souls. So kami, kaya nga, paano namin mababantayan yung kaluluwa ninyo? Kailangan, maayos na nangangaral, nagtuturo yung pastor, di ba? Yung elder, dapat tama yung pangangaral niya. Inaral niyang mabuti, dapat biblikal, hindi lang basta bubuksan ng Bible, sasara, and then ano gagawin niya? Bubula-bulahin na lang kayo ngayon dito. Diba? Tapos bandang huli, uuwi lang sa pera, magbigay na kayo. Hindi ko ganun. So, yun yung sinasabi niya. So, pinagpatuloy niya pa, kami ay para magbantay ng inyong kaluluwa, para kayo ay palaguin sa Panginoon. Maging maayos yung buhay ninyo sa pananampalataya kay Kristo. Ito ang gawain na hindi lang ginagawa sa pamamagitan ng kagustuhan namin, kundi kami ay nagiging tapat na tagapangasiwa at kami ay tinawag ng Diyos sa gawain ito. Yun ang sinasabi niya. So, maliwanag na sinabi ito ni John Calvin na buhay ng 1500. So, yun po yun. Ngayong umaga, we will focus sa verse 17 lang po. At dalawa lang po yung titingnan nating word, salita. Today, we will focus on verse 17. Bilang pagsunod natin sa pagkaayos ng mga pangungusap na sinabi ngayon dito sa verse 17. Tingnan natin ano sabi ng verse 17. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Yan lang sentence na yan yung ating pag-uusapan ngayon. Okay? So ano to? Obey and submit yourself to the pastor and leaders. Mag-submit tayo, magpasakop tayo, sumunod tayo sa mga pastor, sa leader ng church, as long as susunod tayo sana kung ayon sa salita ng Diyos, yung kanilang tinuturo, pinapangaral. At pinapakita na dapat natin sundin sa church. So mga kapatid, ito ay tumutukoy lamang sa totoong member at anak ng Diyos. So if you are not a member of the church, maybe this is not for you. Pero kung member ka ng church, this is for you. Ayan. Okay. So I hope this is the preparation din naman di ba? Sa dalawa natin na i-accept sa mga susunod na araw para sa pagiging nila sa katawan ni Kristo. Mga kapatid, ang ating teksto ay nag-uutos sa lahat ng mga miyembro ng church natin dito na magpasakop tayo at sumunod sa pastor at leader ng ating church na ito. Kung ang kanilang sinasabi, pinapagawa, ay ayon sa salita ng Diyos. Why? Tingnan nyo yung Gawa chapter 5, verse 29. Sa Gawa chapter 5, verse 29, tingnan nyo po this is the principle of the members in the church. Ito dapat yung members sa loob ng church. Ito yung principle na dapat niyang gamitin. Sa Gawa chapter 5, verse 29. Ngunit sumagot si Pedro at ang mga apostol. Ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Nakita nyo? Hindi ang tao. Ngayon, ibig sabihin, nung sinabi niya ang Diyos ang dapat naming sundin, di tao. Iba yung context nito. Ang context po nito, pinapatigil na sila sa pangangaral at pagtuturo Sabi nila po, Peter, hindi ka namin susundin. Hindi namin kayo susundin. Susundin namin yung salita ng Diyos. That is the same principle in the church. Dapat nasa isip ng mga member, tinitingnan niya agad, parang bireyan tayo. Yung ba pinapangaral ng pastor namin? Totoo ba yan? O baka binobola lang kami? Kaya sabi sa bireyan, talagang sinisiyasat nila, inaaral nila, tinitingnan nila.
kung yung pangangaral ni pastor ng elder o yung tinuturo sa church, yung pinagagawa sa church is according to the Word of God. So dito makikita natin na hindi ng tao, because it is referring to the mga depraved na mga Pariseo, Saduceo na nagpapatigil sa kanila. Mga kultong simbahan. So ngayon, ibig sabihin, kung ang nag-uutos naman sa inyo, nagsasabi naman sa inyo, pastor nyo, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos, walang nalalabag sa salita ng Diyos, sa prinsipyo ng batas natin, o sa konsensya ng bawat isa sa atin, we need to obey God. Dahil doon sa sinasabi ngayon ng leader sa loob ng simbahan. So yun po yun. Kaya mga kapatid, tandaan natin na ang responsibilidad ng mga members sa loob ng church at ang kanilang commitment sa lahat ng members sa loob ng church ay meron pong tatlong katotohanan mula dito sa salita ng Diyos sa verse 17. Subalit tayo ay magpo-focus lamang ngayon sa sinabi ni Apostol Pablo sa verse 17 na sinasabi niya sa atin ngayon, members of the church, obey and submit to the ruler of the church. Mga members sa church, magpasakop kayo, sumunod kayo sa mga inilagay ng Diyos na tagapangasiwa sa inyo. Why? Dito makikita natin na mauobserbahan natin ngayon dito mga kapatid na bago sabihin ni Apostol Pablo ito, na verse 17 na magpasakop kayo, sundin ninyo ang mga pastor at leader sa church, tiniyak muna ni Apostol Pablo na ang magpapasakop at susunod sa mga pastor at leader sa loob ng church ay tunay at talagang naligtas. Tunay at talagang naligtas. Kaya nga, this is for the church member na totoong naligtas. Kasi kung hindi mo pastor yan, hindi mo talaga susundin yan kahit salita ng Diyos ang sabihin. Di ba? Maraming ganun ano pakialam mo pastor kahit ba mangalo niya ako? Ano ba pakialam mo pastor kahit na magnakaw ako? Ano ba pastor kahit ba manginginom ako dyan? Ano ba pastor kahit na hindi ako umattend sa church? Ano pakialam mo sa akin? Nakita nyo? Yun yung sinasabi ngayon dito ni Paul. Kailangan maintindihan natin kung totoo kang ligtas dahil sa ebanghelyo ng Diyos. Yun yung sinigurado muna ni Paul. Sinigurado talaga ni Paul na kayong mga taga-Hebrew Church, Hebrew Christian, kung totoo kayong ligtas, ito yung gagawin ninyo. Papasakop kayo. Kasi, totoo naman yun. Hindi mo naman pala kinikilalang shepherd si pastor magkaalaman na. Magkaalaman na. Shepherd mo ba ako? Shepherd mo ba yung mga leader sa church? O hindi? Kasi kung hindi mo sasabihin shepherd mo kami na nasa leadership, di ka rin namin tupa. Di ka namin tupa, di ba? And that is what Apostle Paul na sinasabi niya ngayon dito. Meaning, kailangan ligtas tayo. Bago natin maintindihan ito. Tingnan niyo yung verse 12, 13-12. Ano sabi ni Apostle Paul dito sa 13-12? Gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng pintong bayan upang malinis niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. O bakit sinabi muna ng author ng Hebrew yan bago niya sinabi sa verse 17, submit? Kasi nga, kung hindi ka talaga totoong naligtas kay Kristo, sa ebanghelyo ni Kristo, sa ebanghelyo ng Diyos na pinangaral ng iyong pastor, hindi ka talaga magsasubmit. Hindi ka talaga susunod sa kanila na sinasabi ng salita ng Diyos. So dito, mapapansin natin sa verse 12, yung salitang sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, tayo daw ay nalinis. Nakita niyo yun? Nalinis tayo saan? Upang malinis niya ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Alam niyo, ang salita pong nalinis dito sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, ibig sabihin po nito, yung panloob na pagiging makasalanan natin. Nilinis, binayaran na ng dugo ni Kristo. Hindi lang po yun, kahit sa buhay natin. Panlabas. Kaya nga, nung tinignan ko yung salitang nilinis, sa Grego, ang ibig sabihin ay cleanse or purity eternally by renewing of the soul and externally by expiation of sin. So sa Tagalog, sinasabi niya, ang salitang linisin dito ay na-purify na tayo sa panloob, sa pamamagitan ng pagbabago ng ating isipan dahil sa dugo ni Kristo. Sa panlabas naman ay
Pinatawad na niya tayo sa ating mga kasalanan para sa kabanalan. So yun yung talagang qualification. Dapat sa member, alam niya, ligtas talaga siya. Kung hindi siya ligtas, at tingin lang niya dahil, well, gusto ko sa church na yan Parang tingin niya, club lang. Youth club. Tingin lang niya ay parang barkadahan. Wrong. Ang church ay katawan ni Kristo. Ang church dapat maliwanag na ang member ay totoong ligtas. Second, those believers had desire that their heart be strengthened by the grace of God. Kaya yung totoong member sa totoong church, ligtas at nagnanasa siya na lumago sa kaalaman sa biyaya ni Kristo. Verse 9. Ang sabi niya sa verse 9 ay ito. Tingnan niyo huwag kayong patangay sa sari-sari at kakaibang turo. Ito yung pangalawa. Mas mabuti para sa atin, sa mga mananampalataya, ang mapatibay ang ating kalooban, ating buong pagkatao, sa pamamagitan ng kalagandahang loob ng Diyos. So, ang unang purpose nyo, bakit ka member sa church? Lord, ligtas ako. Dahil kay Kristo, pinatawad mo ako, binanal mo na ako. At ang desire ng puso ko ngayon, lumago sa relasyon sa iyo, Panginoon. Gusto ko, Lord, na lumago sa relasyon sa iyo. Makapamuhay ng maayos sa iyong harapan, sa harapan ng mga member. Gusto ko na habang lumalago ako, mapaglingkuran kita, Diyos. Mapaglingkuran kita, Panginoon, sa aking buhay. Yan ang sinasabi rito ni Apostol Pablo. And then, binanggit niya ngayon yung hindi dapat na ginagawa ng isang member o totoong ligtas doon sa verse 9. Ano sabi? Kaysa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos tungkol sa pagkain, ang mga sumusunod dito ay walang matatamong kapakinabangan. And that is yung ating ginagawa siguro marahil ngayon sa buhay ng walang taong relasyon sa Diyos. So yan po yan. Tandaan natin, binanggit dyan yung heart, yung puso. Nakita nyo sa verse 9? Yung heart na binanggit niya sa verse 9, ano sabi niya sa verse 9? Tingnan nyo, mas mabuti para sa atin ang mapatibay ang ating kalooban. Yung kalooban dyan, heart. Mapatibay yung ating puso. Ang heart po, typologically, ay sentro at upuan ng ating spiritual na pamumuhay. So, kailangan mapatibay yung sentro ng ating pamumuhay na tumutukoy sa puso. No, pangalawa, sabi dyan, strengthen, mapatibay. So, ano yung mapatibay doon? Ang ibig po sabihin ng strengthening mapatibay, to make firm and establish. Magawa tayo na maging matibay. Matibay saan? Maging firm. Kahit na may bagyo, kahit na may problema, kahit na may maling teaching, hindi ka mauugat. Hindi yung member ka sa loob ng church, atin ka naman sa amin. Ay yung aatinan mo, hindi naman talaga nagtuturo ng gospel. O sige na nga, dahil best friend tayo. Hindi ka pa rin. Yun yung firm. Titindigan mo yung pananampalataya mo. Tama? Yun. So, sabi niya, to be established. To make firm. Kahit na dumaan yung bagyo, problema, pagsubok, tukso, kasabihin mo sa sarili mo, Lord, by your grace, by your mercy, help me na hindi madala ng tuksong ito. Yun yung dahilan bakit ngayon nasa church tayo. To be established, to be firm. This is present progressive. Nararanasan na natin ang gusto ng Diyos, ito pa'y maranasan natin. At ang sabi rito, grace. Tumibay kayo saan? Sa biyaya ng Diyos. In this context, ang salitang biyaya, the spiritual condition of one believer governed by the power of God's grace. Pag sinabing grace, biyaya ng Diyos, sa context na ito, kasi sa ibang context, unmerited favor that is in the salvation. Hindi tayo naligtas dahil sa ating mga gawin. Pero yung grace na ginamit dito, sa mga anak na ng Diyos, na kailangan lumago tayo sa biyaya ng Panginoon. Ibig sabihin, dito sinasabi, ang spiritual na kalagayan ng bawat mananampalataya ay pinamamahalaan, govern, ng ano? Ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. So dapat may nagro-rule sa atin. At ang nagro-rule sa atin, ang Diyos,
sa pamamagitan ng grace. Ano yung grace? Ito yung yung sacrament ng bautismo at saka ng Lord's Supper, communion. Ito yung grace ng Panginoon. Magbasa ka ng Bible. Umattend ka sa church para matuto kang lalo. Mag-worship ka sa Panginoon. Manalangin ka. That is the means of grace. Nagro-rule dapat. Ang problema, paano kang marurule? Kung hindi ka magpapasakop sa pastor, di ba? Paano? Kaya nga, di ba, sa mga messenger natin, lahat ng active, lagi kong, minsan nagtatanong talaga ako Yun yung gusto ipakita. So, what is the point? Meaning, kung ikaw ay anak ng Diyos, meron kang pagnanasa dito na mapabanal, banal na tayo sa harap ng Diyos, mapabanal at malinis ang ating mga sarili mula sa kahinaan ng ating mga laman. Ano pa? At ang iyong puso ay mapalakas sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Grace ng God. Nabanggit ko na yan kanina. Meaning, ang iyong sarili ay nasa ilalim ng pamamahala ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya. Dahil dito, ang ating Panginoong Hesukristo na namamahala sa atin, nagro-rule o nag-govern sa atin, sa church na ito, siya lamang ang nag-iisang ulo ng iglesyang ito. Ngayon, upang matupad ng ating Panginoong Hesukristo ang kanyang pagiging head sa church, sinasabi niya ngayon, upang matupad ni Kristo ang kanyang gawain bilang ulo, bilang head ng church na ito, naglagay siya ngayon ng gawain sa loob ng simbahan. Dahil si Kristo, sa kanyang pagiging man, wala siya sa atin ngayon. Paano niya pamamahalaan ngayon ng simbahan ito? Ang church natin, ang katawan niyang ito. Maririnig ba natin sa Panginoon, o sige, magtipon-tipon na kayo pag Sunday Okay, tapos maririnig niyo yung tinig ko. At ito yung pangaral ko sa inyo. O kaya naman, sige, na lang tayo? Online. Wala akong ganun Dahil sa pagiging man ni Jesus, wala siya rito. Sa pagiging Diyos niya, kasama natin siya. Kasama natin si Jesus sa kanyang pagiging God. Ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng mundong ito. Kasama natin siya. Pero sa kanyang pagiging man, hindi natin siya kasama. Makakasama lang natin siya kapag bumalik na siya. O kaya naman kuhanin niya na tayo, makikita natin siya. O kaya naman sa second coming, dumating na siya upang ilagay niya, establish niya ang new heaven and new earth. Doon natin siya makikita. Makakasama. Pero as long as na hindi nga bumabalik si Kristo, siya ang ulo na simbahan natin ng church. Paano niya ngayon mapapamahalaan ang kanyang simbahan, ang kanyang katawan? Ito ngayon ang punto ni Pablo. Kailangang maglagay siya. Kailangan maglagay siya. Ano dapat niyang ilagay? Kailangang maglagay siya sa kanyang church ng magiging pastor at leader sa loob ng simbahan upang magpakain sa mga tupa, upang pamahalaan ng church ng ating Panginoong Jesucristo ayon lamang sa Ebanghelyo at salita ng Diyos. At yun yung tungkulin namin ngayon. Yun yung tungkulin namin ngayon. Ano ba yung office ni Kristo sa church? Well, pinag-aralan namin kahapon sa Ministry of Worship na ang salitang Kristo ay tumutukoy sa tatlong gawain ni Kristo sa kanyang pagiging head ng church o pagiging ulo ng simbahan na Diyos natin, Panginoon natin. Na ibig sabihin, si Kristo ang dakilang propeta natin sa church. Si Kristo ang dakilang walang hanggang hari ng church. Si Kristo ang pinakadakilang saserdote ng ating church na ito. Yun yung pangalan ng salitang Kristo. Ngayon, paano gagawin ngayon yan? Yun nga, yung leader na binabanggit ngayon ni Pablo rito, na leader na ito, yung pastor, kumakatawan. Nagre-represent. Hindi siya talaga yung pastor na pinagkalooban. Sa Efeso chapter 4, nagbigay ang Diyos ng apostol, ng propeta, ng pastor, ng ebanghilista at guro. Pero yung apostol at saka
propeta, wala na ho ngayon yun. Tama? Wala na ngayon yun. Wala na hong apostol, wala na rin hong propeta ngayon. Ang natitira na lang ay guro, pastor, at ebanghelista. Ngayon, naglagay ngayon ng Diyos, nakakatawan. Magre-represent yung pastor, yung minister of the gospel and the sacrament. Kinakatawan niya. Hindi siya talaga kinakatawan niya. Ano yon? Yung pagiging propeta ni Kristo. Dahil ang propeta, tagapagsalita. In Old Testament. Tama? Katulad ni Jonah, sabi sa kanya, pumunta ka sa Ninive. Gugunawin ko yon. Eh, hindi nga pumunta. Saan nagpunta? Sa Tarsus. Pinabalik. Kinain ng balyena. Saan binuga ng balyena? Ninive. Nangaral siya. Sabi niya, magsisi na kayo! Sabi ganon. Gugunawin na ito ng Panginoon. Ang daming nagalit eh. Pero end to end, nagsisi yung mga nandun. Yun yung trabaho ng pastor. Kailangan tapat siya sa ibinigay na salita ng Diyos sa kanya. Dito sa Word of God, hindi niya iniisip na, ay itong sasabihan kong ito, tighter pa naman ito. Baka pag tinuro ko ito, hindi na magbigay. O kaya naman, baka ito, pag sinabi kong sinner siya, hindi pa siya ligtas, o mali yung ginagawa niya, baka hindi na bumalik sa church. Hindi ganon ang prophet. Ang prophet, kahit patayin siya, sa kanya gusto sabihin ng Diyos. At yan, kung si Kristo, ang dakilang propeta ng church natin, naglagay siya ngayon ng pastor. Yun ang dapat maintindihan nyo sa inyong pastor ngayon na nasa harapan. Spokesman, tagapangaral, tagapagturo, hindi ng aking sariling runong, hindi ng kamunduhan na wisdom, yung philosophy ng mundo, hindi. Kundi ayon sa salita ng Diyos na tamang pinapaliwanag. Yun yung trabaho ng ngayon. Kung si Kristo ay dakilang propeta, dahil sa kanyang pagiging man wala siya rito, sa pagiging Diyos, kasama talaga natin siya. Tama po ba? Ang kumakatawan sa pagiging dakilang propeta ni Kristo, minister of the gospel, pastor na tinawag. Yun po yun. Naglagay siya ng hari. Siya yung hari. Si Kristo ang walang hanggang hari. Paano niya ngayon magagampanan ang kanyang pagiging walang hanggang hari sa kanyang church? Naglagay siya ng elder. Na ang kahulugan ng elder, nagro-rule, namamahala. Dalawang klase ang elder, isang teaching elder at saka isang ruling elder. Yung isa nagtuturo, kaya nga kasama yung pastor dun sa elder Nagtuturo siya, pastor siya, minister of the gospel siya, teaching and ruling elder siya. Pero may elder na hindi nagtuturo, nilagay din para mamahala ng church. Yun yung kinakatawan ng pagiging walang hanggang hari ni Kristo rito. At yung ikatlo, kanyang walang hanggang saserdote. Sino siya? Kinakatawan yon ng deacons sa loob ng simbahan. Kaya yun ang mahalaga ngayon. Yun yung nire-refer ngayon dito ni Apostol Paul. Yung gawain ni Kristo. Kaya nga, eto ngayon, mga kapatid, ano ngayon yung tingin natin sa mga leader na nasa loob ng simbahan? Ay, si Pastor, baliwala yan. Kayang-kaya kong manipulahin yan. Hindi niyo po ako mamamanipula. Dahil alam ko ang posisyon. Kung tama sasabihin mo, sasang-ayunan kita. Pero kung hindi tama, re-rebuking kita, ikukorek kita, nang may pagmamahal. Yun. Kaya, dito ngayon, ano ngayon yung pananaw natin sa nilagay na elder deacon sa church? Ay, hindi naman nag-aaral yung mga yan Hindi nga nag-aaral, pero yung puso, tama. Nagsasakripisyo, alang-alang sa pangalan ni Kristo. Ginagawang matapat yung gawain. Naglilingkod ng maayos. Yung buhay by the grace of God, binabago ng Panginoon. Ganun ba yung sasabihin natin? Hindi. Yun ang sinasabi ngayon ni Pablo rito. Magpasakop kayo, sundin ninyo. Yung mga nangangasiwa sa inyo. Kaya sabi niya, pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo, sila'y may pamanagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos ukol dito.
sundin ninyo. Mga kapatid, because of the lack of time, yung word na sinabi ko sa inyo kanina ngayon dito, yung sundin, at saka yung magpasakop, Lord willing, we will continue on next Sunday. Pero ito yung sana na matandaan natin. Bagamat di natin lahat matatandaan yung sinabi ko sa inyo, pero isa lang ang tandaan natin. Ito mga kapatid, kung tunay kang ligtas, na naligtas, dahil sa dugo ni Kristo na naglinis sa iyo, hagyos na nagpabanal sa iyo sa loob ng iyong pagkatao, na patawad ang iyong kasalanan, ngayon, obligado na mamuhay ka ng may kabanalan. Dapat yung sarili mo, talagang sinasabi mo ngayon, member, kasama ako sa katawan ni Kristo. Pangalawa, kailangan na iniisip natin, lumago ako saan? Mapatibay ang aking loob, ang aking puso, sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon. Kailangan, nasa isipan mo ngayon, mag-matured ka. Mag-growth ka. At kailangan ngayon, ang tulong ng church. Amen? Kailangan ngayon. Kailangan mong makinig ng turo ng pastor mo, ng elder mo. Kailangan mo na dumalo sa church. Yun yung hindi naiintindihan ng iba. Kailangan mo na mag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan pinagpe-pray ka ng mga nasa loob ng church na leader ng mga kapatiran, nagpapanalanginan. Kailangan maghamit ngayon ang iyong talento, lalo na yung grace na yung tinatawag na yung talento na binigay ng Diyos sa atin, yung gift na binigay ng Espiritu Santo, magamit natin. At ngayon, ano yung sasabihin natin? Panginoon, truly I am part of your body. Totoo, Lord, kasama ako sa bahagi ako ng church mo. Na ikaw ang leader, ikaw ang ulo, na nagligtas sa akin, nangangasiwa sa church nito. Pero Lord, sana tulungan mo din po ako na magampanan ang tinuturo mo dito sa chapter 13, verse 17. Kailangan kong mag-submit. Kailangan kong magpasakop. Sumunod, magpasakop. As long as naiintindihan ko na it is according to the Word of God. Mga kapatid, mapakaganda ng tinuturo sa atin. Hindi kami narito sa hangad na matanyag. Hindi kami narito para sa pansariling kapakinabangan namin. Hindi kami narito para bulahin lang kayo. Hindi kami narito para hututan kayo sa pera ninyo. Hindi kami narito sa anumang motibo namin. Narito kami dahil nilagay kami ng Panginoon. Tinawag kami, hiniwalay kami ng Lord para mailid kayo, madala kayo sa maayos at malalim na pananampalataya kay Kristo. Amen. Let us pray. Lord, you are the God na siyang nagtayo ng church pong ito. Natayo ito dahil sa salita ni Kristo. Katulad ng confession ni Apostle Peter, ikaw ang Kristo. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Lord, na itatayo ang church kapag yung mga inordinahan ng mga ministro ng tagapangaral, tagapagturo na sined ng church ay nangangaral. Si Kristo mismo ang nagsasalita sa lahat ng tao. Ito man ay pag-i-evangelize. Ito man ay pagsasalita sa mga believers. Doon na itatatag ang inyong church, ang inyong katawan, Lord Jesus. Your church ay naibibuild, na itatatag sa pamagitan mismo na salita ni Kristo. Nadala-dala ng mga sinugo ng isang church o ng nangangaral ng tapat sa ebanghelyo ng Diyos. Lord, this church is your church. This church is your body. And the highest purpose of your church is to glorify and honor your name. Secondly, to make disciple. To make disciple. Papalago, maturuan.
mapatibay sa pamumuhay at aral na tinuro ninyo. Kaya Lord, sa oras na ito, we are thankful sa lahat ng mga naririto dahil kayo lang naman ang magpapaunawa sa kanila. Kung paano sila titingin sa pastor, sa mga leaders ng church. At sana Lord, makita nila na may karapatan na maunawaan ng mga member na ito ngayon, transparency from your word. Na nilagay kami ng Panginoon sa church na ito upang pamahalaan sila. Hindi dahil sa hangad namin na anuman na manggagaling sa kanila, kundi sa hangad na nilagay nyo sa puso namin. Nabantayan ang kanilang relasyon sa inyo. Tulungan sila na mag-growth sa relationship at pananampalataya nila sa inyo. At magamit ang buhay nila to honor your name through the gifts and talents that the Holy Spirit bestow upon them, O God. Yan ang nais nyo. Kami naman, bilang mga leader ng church na ito na pastor, hindi namin dapat abusuhin, hindi namin dapat ilagay sa isipan namin ang self-interest, self-glorification, o yung makasariling hangarin namin. Lord, bantayan niyo po kami. Bantayan niyo po kami palagi. At higit sa lahat, maging tapat kami sa salita niyo, sa ebanghelyo ninyo, Panginoong Diyos, na siyang laging maririnig at matatanggap ng mga kapatirang tupa ninyo sa church na ito. Lord, all glory and honor is belong to you. Ito po ang aming dalangin sa inyo, Ama, sa pinagpalang pangalan ni Kristo na aming tagapagligtas.